Ang kwentong ito ay nangyari sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Arturo. Taong 1945, Capiz. Nangyari ang karanasan kong ito noong buntis ang aking asawa sa panganay naming anak. Nakatira pa kami noon sa Capiz. Taga doon din po kasi ang napangasawa kong si Elizabeth. At doon din kami nagsimulang mamuhay bilang mag-asawa. At dahil bagong salta ako sa lugar, ay isa-isa ko pong kinikilala ang mga kapitbahay namin. Nakaramihan ay kilala na ni Elizabeth dahil doon siya lumaki. Isa po si Aling Fabia sa mga kapitbahay namin na tansya ni Elizabeth ay nasa 70 na siguro ang edad. Ang sabi ni Elizabeth sa akin ay nasa 5 buwan pa lamang si Elizabeth sa lugar na yon. Mabait naman ang matanda at lagi kaming binibigyan ng ulam. Ang mga anak daw niya ay puro nasa Manila na. Pinapadalhan na lang siya ng pera, panggastos. Kaya sa tingin namin ay kami na ang gusto niyang ituring na anak dahil kami ang pinakamalapit sa tinitirhan niyang bahay. Nang malaman niyang buntis ang aking asawa, sinabihan niya itong na mag-ingat sa mga aswang gaya na lamang ng tiktik. Ang tiktik daw ang pinakamatinik na kalaban ng mga buntis. Hindi naman ako nagduda sa kanya kasi nakikita kong palagi silang nagkwekwentuhan ng aking asawa. Doon sa upuan na nasa harap ng aming tahanan. Isang hapon, may nakasalubong kaming isa sa mga aming kapitbahay. Nagulat ako nang bigla niyang sabihan ang asawa ko na mag-ingat kay Aling Fabia. Dahil isa raw itong tiktik. Nagpapanggap lang daw ito na mabait para hindi paghinalaan. Medyo nalito kami dahil wala namang pinapakita na hindi mabuti sa amin ng matandang si Aling Fabia. Para paghinalaan, gayon pa man, inobserbahan ko si Aling Fabia. Palagi nitong hinihipo at hinihimas-himas ang tiyan ng aking buntis na asawa. At minsan, nakikita ko pa itong nakatitig sa tiyan nito. Kaya doon ay nagsimula na akong magduda sa kanya. Kaya sinabihan ko si Elizabeth na wag nang masyadong dikit ng dikit kay Aling Fabia. Magmula din noon ay araw-araw ko nang nilalagyan ng asin at bawang ang mga bintana at lahat ng pinto sa bahay namin. Isang gabi, ginabi na ako ng uwi galing sa birthday ng aking katrabaho. Lasing ako ng mga panahong ito, kaya naman nakaligtaan kong maglagay ng asin at bawang sa bintana at pinto ng bahay namin. Pagkarating ko sa bahay ay agad akong nakatulog. Madaling araw, bigla akong naalimpungatan nang ginising ako ni Elizabeth. Ang sabi niya ay may tiktik raw sa bubong. Kahit na nahihilo pa ako sa kalasingan, ay pinipilit kong makatayo at kumuha ako ng itak at sumilip sa bubong. Nagulat po ako, mga kilabot, dahil nakita ko na nakatayo sa harap ng bahay namin si Aling Fabia. Kaya mas lalong lumakas ang kutob ko na isa siyang tiktik. Ngunit ang sabi niya ay nagsasaboy lamang daw siya ng asin. Naririnig niya daw kasi ang malayong huni ng tiktik na ang ibig sabihin ay nasa malapit lang daw. Ang sabi ni Aling Fabia, kapag daw ang tinig o ang huni ng tiktik ay nasa malapit lang, ang ibig sabihin nito ay malayo pa ito sa iyong kinaroroonan. Ngunit
kapag malayo ang huni ng tiktik, ang ibig sabihin daw nito ay nasa malapit lang ito sa iyong kinaroroonan or nasa paligid lamang. Hindi ko inintindi ang mga paliwanag ni Aling Fabia. Pinagsalitaan ko siya ng masakit. Sinabihan ko pa siya na wag na siyang magpanggap na mabait, gayong alam naming siya ang tunay na tiktik. Dahil sa mga sinabi ko, hindi ko na kailangang sabihan ang asawa ko na dumistansya kay Aling Fabia. Nung sumunod na gabi, yun na po siguro ang pinaka hindi ko makakalimutan na bahagi ng karanasan kong ito. Ginising ako ng asawa ko dahil gusto raw niya mangbanyo. Habang nasa banyo si Elizabeth, ay lumabas naman ako para umihi sa malaking puno. Ganun na lamang ang aking gulat, mga kakilabot, nang makita ng dalawang mata ko ang malaking ibon na nasa bubungan namin. Kakaiba ang itsura ng ibon. Parang tao ang laki. Nataranta ako, mga kakilabot. Naghanap ako ng maaring ibato sa ibon na iyon. Maski yung asawa ko ay napalabas din. Hindi siya makapagsalita, para siyang napipi. Hindi siya makasigaw. Dadamputin ko na sana ang putol na kahoy nang biglang may sumibat sa ibon. Napalingon ako sa pinanggalingan ng sibat at doon ay nakita ko si Aling Fabia. Alam naming natamaan niya ang tiktik na yun. Pero nagawa niya pa ring makalipad at makalayo sa aming kinaroroonan. Nakaramdam ako ng hiya kay Aling Fabia, mga kakilabot. Ang sabi ni Aling Fabia, matagal na raw talaga niyang minamanmanan ang tiktik na umaaligid sa amin. Kaya naman may nakahanda siyang sibat. Sobrang pasasalamat naming mag-asawa kay Aling Fabia. Kaya magmula noon, mas lalo pa kaming naging close sa kanya. Kahit ngayon pong nasa Manila na kami, mga kakilabot, ay naaalala pa namin siya at ang pangyayaring iyon.